Okay, next. Miggy. Oh, yung cute nito. Napanood ko rin to. Si Miggy Si ay... Miggy. Sa Parang pelikula- ikaw yun. Hindi. Teka, paano ko ba? Kasi parang, di ba yung Miggy parang mysterious? Hindi Ikaw naman, parang ganun eh. Parang serious na parang, hindi kita mabasa. Parang ganun. Parang kahit na artista ka, kahit na alam na namin yung buhay mo, yun yung nakikita ko sa'yo. Parang you're very mysterious. Parang, feeling ko lang. Di ba si Miggy may ganun? Ilang beses ko kaya napanood yun, my gosh. Ano lang siya? May pagka-misunderstood nga siya. Diba? So, mukha kang misunderstood ako. Hindi naman. Pero parang parang may mystery pa rin behind you. Yung parang ganun. Siguro, baka ako lang. Baka nga. Kasi si Direk Cathy, nung ginagawa namin to, although hindi ko pa alam noon, and later on, especially to sa huling pelikula namin with Angel Locsin, parang sinabi niya na naniniwala siya na ang isang artista, imposible na malayo ka or hindi parte ng sarili mo yung role na ginagawa mo. So, no, it's making sense to me na baka nga malaking parte ng pagkatao ko or ng personality ko yung si Miggy. Okay. Next. It's a gift. It's a blessing. It's a sweet blessing. Kasi hindi naman kasi siya, it's actually rare. Yes, No, it is very rare. Hindi ko rin alam, ang hirap ipaliwanag. Kasi para sa akin, yung chemistry na you can establish with someone, like love team, no? Yung ngayon mo lang na-meet, pero you have this unexplainable chemistry, no? I consider it a gift, yung chemistry, kasi it's not something na you can create out of two people. Like ako, I've been paired with several leading ladies, no? And lahat yon meron kaming kanya-kanyang genre. Like, halimbawa, iba yung brand namin ni Sarah is like ito, yung fairy tale-ish na romantic comedy. Iba rin yung Isang aktor naman, ano ang biggest achievement mo or biggest success? Hindi siguro, hindi yung awards, hindi yung kung ano-anong titles. You know, in the past, kalahati ng buhay ko, in the past 14 years, you know, sa trabaho kong napili, sa trabaho kong ginagawa, ang dami kong nakilala, ang dami kong naging kaibigan. Through the years, nagbabago yan, nagbabago yung lineup, meron palang, hindi pala siya talaga kaibigan. Tapos, merong nadadagdag every year. So, what I'm saying is, siguro para sa akin, ang biggest achievement ko is sila, lahat ng mga naging kaibigan ko. Totoong kaibigan mo? Totoong kaibigan ko na to this day, nandyan pa rin. And hindi nagbabago yung pagtingin sa'yo or willing na makinig sa paliwanag mo kung bakit nagkaroon ng ganitong judgment sa'yo. That and another thing is yung quality of life that we have now. Ng pamilya ko. So, yun yung hindi mo pwedeng yung naabot mo yun yung parang now I can definitely provide, you know, this kind of quality of life to my family, to my loved ones. So, yun siguro para sa akin ang biggest achievement ko. Okay. Okay. O ngayon, pag-usapan naman natin yung mga naging ka-love team mo. Tapos sabihin mo, or parang i-describe mo kung sino sila at kung ano sila sa'yo. Okay? Hirap to Bakit? Yung mga naging ka-love team mo lang. O, unahin natin si Kay Abad. Close. Okay. Next. Ay, ito. Favorite ko din to. Si Sarah. Kwento mo naman. Paano ba siya? Si Sarah? Paano siya as a love team? Paano siya ka-eksena? Nakakatawa siya, no? Parang tawa lang siya Sobra. ng tawa. Si Sarah is very natural. entertaining. Diba? Tsaka ako fan talaga ako ni Sarah. Iba yung Sarah Geronimo kasi parang sabi ko nga as a performer, iba siya eh. She becomes the song. Diba? She becomes the performer. No?
So, pag sa palabas naman, parang the more na nagiging Sarah siya as herself, Mm-mm. parang mas nagiging endearing siya, di ba? Mm-mm, Parang, mm-mm. grabe, talagang, Sarap siya ka-eksena. oo. Parang halos effortless yung kanyang charisma. Mm-mm. Galing. Si